Sa Book of Acts. Okay, balikan natin yung mga nangyari dito sa Book of Acts. So sa chapter 1, nandiyan yung promise na Holy Spirit. Sinabi sa kanila, then umakyat si Jesus Christ sa langit, bumalik siya sa right hand of God. Nandiyan din sa chapter 1 yung pagpili ng kapalit ni Judas na si Matthias. Sa chapter 2, dumating na ang promised Holy Spirit on the day of the Pentecost. Ano nangyari sa day of Pentecost? Di ba, na-receive nila ang Holy Spirit at ano ang manifestation ng pagkaka-receive nila ng Holy Spirit? Nagsalita sila in different languages. Okay? At doon, na-amaze na yung mga nakarinig sa kanila. So, after makita ng mga tao yon, so parang isinet up yun mismo. Isinet up ni God yun. Dahil nag-ipon-ipon yung maraming tao doon sa area na yon para magusyoso ano ba yung nangyayari. So, perfect timing, labas si Peter, ipinaliwanag niya. Ito ang nangyari. Yan yung unang sermon ni Peter. At sa unang sermon ni Peter na yan, kung matatandaan nyo, ilan yung na-save? 3,000, di ba? 3,000 yung na-save. So, sinasabi ni Peter doon, yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel. Na baba, ipo-pour out ang Holy Spirit sa mga tao. So, nangyari yan dito sa chapter 2. Pinaliwanag ni Peter yan sa kanila. After nung sermon na yon, pinaliwanag ni Peter sa kanila, sabi, kayo may kagagawan. Ano nangyari kay Jesus Christ? Kayo ang nagpapatay sa kanya. Tapos, ano pang ginawa ang sinabi ni Peter sa kanya? Hindi dahil hindi nila alam. Ang ginagawa nila ay fulfillment sa prophecy. So, parang mga inosente sila. At uulitin-ulit ni Peter yan. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Pero yung nangyari na yan kay Jesus Christ, nakaplano na yan. So, in-execute lang. Kayo lang ang ginamit para ma-execute yung plano ng Diyos na yan. So, after nun, Peter called them to repentance. Pagsisihan nyo yung ginawa nyo. So, after nila marinig yun, di ba, sabi, brothers, what should we do? Dahil nga na ano sila na talagang nag-guilty sila, tinamaan sila doon sa sermon ni Peter. So anong ginawa nila? Naging remorseful sila. Sabi ni Peter sa kanila, repent and be baptized each of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So yan nga yung nangyari dito sa mga na-convict na mga Israelites na to. So ang total ng number of Israelites, ng mga Hudyo na naging Christians sa first sermon ni Peter ay umabot ng 3,000. 3,000 people were added to the church. So, after nun, makikita natin dun sa end ng chapter 2, itong 3,000 na naniwala kay Jesus Christ, ano mga sumunod na ginawa nila? After ba nilang naniwala? After ba sila nagrepent? After nilang binigay yung faith nila kay Jesus Christ? Natapos na doon? Hindi pa, di ba? Ano ginawa nila? Sa verse 42, chapter 2, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship and the breaking of bread and to prayer. So yan yung makita natin immediate effect ng pagkaka-receive ng Holy Spirit. Hindi lang sa kanila to, kahit sa atin. Ewan ko sa inyo, pero ako, ito yung napansin ko na nandoon yung thirst, yung pagkauhaw sa pag-aaral ng salita. After mo ma-receive yung Holy Spirit, isa yun sa mga signs na nasa iyo ang Holy Spirit. Dahil ano uhaw ka sa salita ng Diyos eh. So makikita natin dito na ito rin yung effect ng pagbaba ng Holy Spirit dito sa 3,000 na to. They devoted themselves to the apostles' teaching. Okay? So, diyan nagtapos yung ano sa chapter 2, yung parami ng parami, yung palaki ng palaki yung church. So, punta tayo sa chapter 3. Ano ang topic sa chapter 3? Ito yung pinagaling nila Peter, yung pinanganak na lumpo. Di ba? Ano to eh? Yung instant din yung paggaling ng lumpo, di ba?
ano ba yung lumpo na to nandun sa harap ng temple. Beautiful Gate yata yun, kung di ako nagkakamali. Sa harap ng Beautiful Gate. So, matagal na nandun itong lumpo na to. So, kilala to no, kahit ng mga religious leaders dahil yun yung main entrance papunta dun sa ano eh. So, nakikita siya, na alam na talagang lumpo siya. So, pinagaling. Di ba, nangingi, ang ini-expect lang naman ng lumpo ay bigyan siya ng limos. Dahil syempre, yung mga pumapasok sa temple, gusto nilang maging magpakabuti, magpakabanal. So ito naman, tamang-tama yung location, napaka-strategic nung pinwestuhan ng lumpo dahil isa sa mga sinasabi sa kanila, maging ano kayo, mapagbigay sa mga nangangailangan. Eh, kailangan ng lumpo. So marami siguro siya nakukuha doon na nalimos sa lugar na yon kung nasaan siya. So pagdaan nila Peter, nakita nila itong lumpo na to. At yun nga, dahil wala silang maibigay, we don't have silver or gold. Sabi niya, wala silang maibibigay na physical na, na pera. So ano ginawa nila? In the name of Jesus Christ, stand up. So pinagaling nila yung lumpo. At nakita ng mga tao na itong lumpo na to, gumaling in an instant. Walang therapy na nangyari. Talaga nagkaroon kaagad ng strength doon sa paa niya. So kung tutusin, parang ano yan eh, baby na siya simula maglakad, di ba? Hindi pa niya alam kung paano gamitin yung paa niya dahil simulat pinanganak siya, gano'n na siya. Hindi niya naranasan kung paano maglakad. Pero nakita natin yung effect, yung power na pinakita dito sa lumpo na to. Nagtatalon siya, nag-rejoice siya, nakalakad siya, nakatayo siya, nakatakbo siya, nakatalon siya. So ganun yung power na meron ng salita ng Diyos. Instant healing, hindi gradual. Walang kailangan na anong tawag dito? Rehabilitation. So ngayon, okay, gumaling. Ngayon nakita na naman ng mga tao, nag-ipon-ipon na naman ng mga tao. So, opportunity na naman to para makapag-preach ulit si Peter. So ngayon, marami na naman tao. So ipinaliwanag niya ngayon at yung setting nito, nandun sila sa loob ng temple, doon sa Solomon's Colonnade. Okay? Nandun sila sa loob ng temple area, hindi doon sa loob mismo ng temple, no? Dito lang sa outer area ng temple. So doon kinonduct ni Peter yung sermon at pinaliwanag niya kung ano nangyari. So yung nagpagaling dito sa tao na to. So ano pa nangyari doon? Sa chapter 3, ito yung nangyari lang eh, yung pagpapagaling ng taong lumpo at saka nag-preach si Peter. So ngayon punta na tayo dito sa chapter 4. Ano ba nangyari? So buksan niyo yung mga Bibles niyo, kung meron kayong Tagalog Bible. So buksan niyo kung ano yung Bible na komportable kayo dahil ang gamit ko is English, Christian Standard Bible. So magsimula na tayo sa chapter 4. So while they were speaking to the people, habang sasalita sila, itong mga priest, yung captain of the temple police, and the Sadducees confronted them. So kinumpronta sila habang nakikipag-usap sila. Bakit sila kinumpronta? Because they were annoyed, naiinis sila dahil itinuturo nila sa mga tao at pinoproclaim nila na sa pangalan ni Jesus Christ may resurrection sa mga namatay na tao. So yan, verses 1 and 2. So, ano to ha? Ano sinasabi? While they were speaking, ibig sabihin hindi na lang si Peter ang nagsasalita dito. Parehas na nagsasalita si Peter at si John. Siguro pagkatapos ng pagpapagaling niya doon sa lumpo at pagkatapos ng preaching, so nagkaroon ng dialogue between yung crowd at saka itong dalawa, si Peter at si John. So yun, nagkakaroon ng dialogue. Kaya sinabi dito, habang nagsasalita sila, kausap ng mga tao. So dumating itong mga priest, captain of the temple police at saka yung mga Sadducees. So tingnan natin. Una, sino yung mga dumating? Yung priest. Sino ba yung mga priest na yan? Itong mga priest na to, meron silang special influence. At karaniwan, kamag-anak sila ng mga high priest. Sila yung ordinary priest lang na nagko-conduct, na sila yung
mga nando sa loob ng temple. Sila yung gumagawa ng mga evening sacrifices. Okay? Yan yung mga trabaho ng mga priests under ito yung mga nasa linya ni mga Levites, ni Aaron. Okay? So, itong mga priests na to, they were divided into 24. May 24 divisions. Itong mga priests na to. So, yung divisions na yan, salit-salitan sila. Yung 24 divisions na yan, salit-salitan sila kung sino ang magse-serve sa temple. Okay? So makikita natin yan, yung divisions na yan dito sa sulat ni Luke, yung una niyang letter sa Luke 1:8-9. Yung ano to yung kay John the Baptist, yung pagdating ni John the Baptist. Si Zechariah ay isang priest, tatay ni John the Baptist. Luke 1:8-9. When his division, ito yung division ni Zechariah, na tatay ni John the Baptist. When his division was on duty and he was serving as a priest before God, it happened that he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to enter the sanctuary of the Lord and burn incense. So, kailangan maintindihan natin dito, ano ba itong mga to? May daming division. Tandaan natin na yung mga Levites, yung linya ni Levi, hanggang dito kay Aaron, hanggang sa mga naging anak ni Aaron, napakarami niyan. Kaya lahat sila ay nagse-serve dito sa temple. So sa dami nila, kailangan mayroong mga divisions at kailangan may schedule kung sino ang dapat na mag-serve sa temple. Okay? So dito nga, kay Zechariah, nakuha yung divisions nila na magse-serve sa temple. At hindi lang doon sa division nila, may palabunutan kung sino sa kanila ang papasok doon sa holy place para mag-burn ng incense. So minsan lang mangyayari sa buhay ng isang priest, yung pag-burn ng incense. So once in a lifetime lang yan mangyayari sa buhay ng isang priest. Nakikita niya kung gusto niyo pang basahin yung divisions na yan, pwede niyo basahin yung First Chronicles chapter 23 and 24. Okay? Para makita natin kung ano yung ginawa during that time para i-divide itong mga priest na to kung sino ang magse-serve sa temple. So, itong mga divisions na to, each division, magse-serve sila in the temple for 1 week. One division, 1 week sila magse-serve. Twice a year. Lino po? Tapos bukod doon ay magse-serve din sila sa mga major festival in that year. However, merong isang priest dito sa division nila na mag-o-offer ng daily ng insenso doon sa loob. So, yung nabanggit ko kanina, once in a lifetime lang yan at sila yung magpapalabunutan. Okay? So, yan yung mga ginagawa para may idea lang kayo ng mga priest o paano nila ginagawa yan, paano nila dinidivide yan. So, more or less, yan yung overview. So, balik tayo dito sa Acts. Yung mga priest, okay, nabanggit, may mga andyan yung priest. Sumama sila para kumprontahin itong si Peter at si John. So kung titignan nyo, time ng mga priest, sila yun na naka-assign para mag-serve sa temple. So ina-anticipate nila, excited sila para mag-serve sa temple. Kaso ano nangyari? Narinig nila yung preaching at ang daming tao ngayon na ang focus ay nandito, napunta dito kay Peter at saka ni John. So nagkaroon ng disturbance dito sa temple at yung mga ritual na gagawin nila. So ano mararamdaman nito mga priest na to na pinaghandaan nila ng matagal na panahon yung pagsiserve nila. Tapos imagine niyo yung napili, yung nabunot dyan na mag-serve doon sa holy place para mag-burn ng incense. Once in a lifetime mangyayari yon sa buhay ng isang priest. Ano mararamdaman niya? Na may nanggugulo. Sabi niya, may nanggugulo. Itong si Peter at si John. Natural. Maiinis yan, magagalit ang mga priest na yan. Okay, so yan, yung mga priest, isa yan sa mga grupo na nagkumpronta kay Peter at kay John. Next na mga grupo, yung captain of the temple police. So, sino yung mga yan? The captain of the temple police, yung kapitan, siya yung chief of the temple police, yung temple guard.
So siya lang yun nandyan, isa lang siya, hindi pala marami. So parang siya yung kasama ng mga priest para kumprontahin si Peter and John. Siya yung leader ng mga gwardya na naka-station during this time para isiguro na maayos ang lahat sa temple. Everything is in order. Okay? So second in command, itong captain na to, captain of the temple police, yung second in command, second in rank sa high priest. So after ng high priest, yung kapitan, yung chief of police dito sa temple. Okay? So, ang mga Romans, binigyan ng kapangyarihan, itong mga temple police na to, pagdating dito sa mga ganitong pagkakataon, especially sa loob ng temple. May authority binigay sa kanila. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Pero, hindi ang pagpapataw ng death penalty. Okay? Meron silang limited authority, sabihin natin ganun. So sino yung mga sumunod na grupo? Yan yung mga Sadducees. So ilang beses na natin na i-discuss kung sino itong mga Sadducees na to. Sila yung small member ng Sanhedrin, Jewish religious sect. Medyo maliit sila compared natin sa ibang mga sekta. Ano ba yung ibang sekta? Nandiyan yung mga Pharisee, andyan yung mga Essenes at yung mga Zealots, yung mga rebelde. Okay? So, ang Sadducees, ang pang-apat at sila daw yung mga pinakamaliit. Pero kahit na nakakuunti sila, sila yung powerful na sekta ng Judaism. May impluwensya sila. Pinaka-powerful sila sa apat na sekta. Ang mga Sadducees na to, hindi sila naniniwala na may resurrection. Hindi tulad ng mga Pharisees, Essenes sa mga Zealots. Okay? Itong mga religious leaders na to, sila rin yung para mga liberal. Open sila na mayroon silang cooperation with the Roman government. Parang mga negosyante itong mga to. Hindi sila after ang priority, hindi religious matters ang priority nila, kundi nandoon sa financial gain. So para maprotektahan yung kanilang political position at ang kanilang kayamanan, so pine-prevent nila yung opposition dito sa Rome. Ibig sabihin, hindi sila sang-ayon na magkaroon ng rebellion dito sa mga Roman rulers nila. Dahil nakikinabang sila eh. Okay? So yan yung mga Sadducees. Yan yung mga priests, yung temple police, tsaka yung mga Sadducees. So, ano ginawa nila? Kinumpronta nila si Peter at si John. So bakit si Peter and John nakikipag-usap, nakikipag-dialogue dito sa mga tao during the afternoon prayer? Anong oras yan? Around 3 o'clock yan. Kaya mabilis na nag-imbestiga, nilapitan itong mga grupo na to, si Peter at si John. Bakit? Dahil naiinis sila, nagagalit sila na nagtuturo sila. Ano yung kinagagalit nila? Walang reputation itong dalawa na to na hindi sila kilala bilang mga teacher dahil wala silang credential. Kahit wala silang credential, hindi sila sikat na mga teacher, and yet nakuha nila yung ganyang kalaking crowd para makinig sa kanila at nag-stir up ng commotion. Kaya nagagalit sila eh. Bakit ganito na lang yung nakukuhang audience na crowd itong mga to? Hindi naman mga teacher to eh. Walang credentials itong mga to. Ano nangyayari? Para naiinis sila dahil parang mas marami pa silang audience kaysa doon sa kanila na talaga mga religious teachers na may credential, na may training. Ito mga to wala eh. So parang intolerable to, hindi pwedeng i-tolerate to nitong mga religious leaders na to. Wala silang training sa rabbinic school. At ang masakit pa niyan, galing sila sa Galilee. Ano sabi ni Nathaniel, kay Philip, nung sinabi niya, we have found a Messiah from Galilee, from Nazareth. Can anything come good out of
Galilee of Nazareth? Wala, di ba? Yan ang ano nila. Yan ang view nila pagdating dito sa region na to, sa Galilee, sa Nazareth. Walang matinong tao ang manggagaling dito. So ganito rin ang pag-iisip nito mga nag-confronta kay Peter at kay John. Tiga Galilee itong mga to eh. Bakit nagtuturo to? Bakit ganito kalawak yung alam nila? At ang pinakamasakit niyan, bukod sa galing sila sa Galilee, ito pa yung pinoproclaim nila. They are proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Sampal sa mukha yan ng mga Sadducees. Yan ang pinanggagalingan ng kanilang galit, especially ng mga Sadducee. Ito ay direct na pag-attack sa kanilang paniniwala. At ito ay threat. Threat ito sa authority nila as religious teachers. Isipin nyo, ang tinuturo nila, walang resurrection. Ito si Peter at John, may resurrection. Diba? So talagang may mayroong ang tawag dito, magka-opposite yung kanilang paniniwala. So may friction na mangyayari talaga diyan, may away na mangyayari. O nga naman, dahil kung nabuhay nga naman si Jesus Christ, ano ang iisipin ng tao sa kanila, sa mga turo nila? Mali ang turo nyo. Sabi niyo walang resurrection. Eto, nabuhay si Jesus Christ. Sabi nila, nabuhay si Jesus Christ after 3 days. Sinasabi niyo wala. At may mga witnesses. Sila mismo ang witnesses. So lalabas sila ng mga false teacher, mga heretics. Diba? Kaya yan ang pinagagalingan ng galit nitong mga Sadducees. Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit ganito, bakit sila nagagalit. So, punta tayo. Verse 3. So, hindi nila matotolerate itong mga preaching at pinagsasasabi ng dalawa. Kaya ano ginawa nila? They seized them and took them into custody until the next day since it was already evening. So, dito makikita natin na siguro ang preaching ni Peter ay mas matagal pa bukod dito sa naka-record dito sa Book of Acts. Maaaring mas matagal pa dahil inabot sila ng ng evening. Ang evening magsisimula yan sa 9th hour. Ano ba yung 9th hour? 3, 6, 9. Pas, na. So, pasado alas 3 na, mga alas 5, alas 4, mga ganyan na. Kaya hindi na sila po pwedeng dalhin sa trial dahil gabi na, bawal sa law nila yon. Nabanggit ni Luke, it was already evening. Masyado ng late para sa trial. Hindi na-approve ng Jewish law ang ganyan pagka-trial paggabi. Pero kung ang mapapansin nyo dun sa trial ni Jesus Christ, anong oras na nag-ipon-ipon itong Sanhedrin para sa trial ni Jesus Christ? Di ba madaling araw? So ganito sila ka-ipokrito. Pwede nilang baliin at hindi sundin ang kanilang mga law kung gugustuhin nila. Dahil sila ang may hawak eh. Sila yung batas, politically and religious. Kaya nasa kanila rin kung babaliin nila or hindi. So lumalabas ang pagiging ipokrito ng mga religious leaders during those times. So verse 4, but many of those who heard the message believed. So, naniwala sila sa narinig na preaching. And the number of the men came to about 5,000. So yung paghuli sa kanila, yung pagpapakulong sa kanila, walang negative effect dito sa mga nakarinig ng preaching. Dahil tingnan nyo, mayroon pa rin naniwala at na-convert. So, dun sa unang preaching ni Peter, ilan ang na-convert? 3,000. So ngayon, dito sa second preaching niya, naging 5,000. Ibig sabihin, 2,000 ang naniwala kay Jesus Christ. Ang sinabi dito, the number of men, mga lalaki pa lang, wala pang babae. So, ibig sabihin,
So, more than 5,000 yan. So, hindi lang siya 5,000. So, kung mapapansin nyo sa history, throughout the centuries, ang persecution ay humahantong sa expansion sa paglago ng churches. Di ba? Pag nakikita ng mga non-believers kung gaano ka-faithful, kung ano yung paano mamuhay ang mga totoong Kristiyano, nagiging testimony yung buhay nila mismo eh. Kung gaano sila kabait, kung paano sila makitungo sa iba. Yung pamumuhay nila, living testimony yun, kaya may mga nako-convert. Nasa history yan. Di ba yung papatay kay James ba yun, ipupugutan ng ulo? Di ba iba yung klase ipinakita na faithfulness ng apostle na yon, na kahit yung pupugot ng ulo niya naging naniwala kay Jesus Christ. Kaya pati siya pinugutan ng ulo, yung Roman soldier. So ganyan, ang persecution nagli-lead yan sa paglago din ng church dahil nakikita doon sa mga buhay ng mga believers na yon kung ano ang Christianity, kung paano mamuhay base sa itinuturo ni Jesus Christ. Okay, so yan yun. So pagdating dito sa verse 5 onwards to verse 31, ito na yung initial outbreak ng persecution. Dito magsisimula sa verse 5 ang initial outbreak ng persecution ng church. Okay, so marami tayong matututunan dito kung paano tayo mag-response sa persecution. So punta na tayo. Ito na. Peter and John face the Jewish leadership. Verse 5 and 6. So the next day, their rulers, elders, and scribes assembled in Jerusalem with Annas the high priest, Caiaphas, John, Alexander, and all the members of the high priestly family. So iba't ibang karakter na naman yun nandito, iba't ibang mga titles, mga tao na naman ang makikita natin dito kinabukasan. So isa-isahin natin to. Kung babalikan natin yung verse 3, yung paghuli sa kanila, hindi sila, kung mapapansin nyo, walang resistance na ipinakita si John at si Peter. So nag-submit sila sa authority. Dahil alam nila na ang Diyos ang may control ng lahat na nangyayari. So itong persecution, itong simula ng persecution na to, yung paghuli sa kanila, nag-give way to para ng opportunity na hindi na kailanman darating sa buhay nila. At ito yung makapag-preach at maipakilala si Jesus Christ dito sa ruling authority in Israel, ang Sanhedrin. 71 members to. Ito yung kanilang politics, mga matataas na officials sa politics, at ito rin yung matataas na officials ng kanilang religion. So para kay Peter, bihira itong opportunity nito na mangyari para mismo yung gospel ay i-preach nila dito sa kanilang mga leaders. Okay? Yung persecution, yan yung isang effect ng persecution. Binigyan ng opportunity si Peter and John para makapag-preach. Sino to mga to? Rulers. Sino yung mga rulers na yan? Yan yung mga priest, chief priest na nagre-represent ng 24 divisions. Sino pa? Andyan yung mga elders. Ang mga elders, yan yung mga family head, mga matatanda. And din yung mga heads ng mga tribes. Yung head ng 12 tribes of Israel. Andyan ang mga scribes. Ang scribes, ang mga expert sa scripture. Yan yung may mga PhD. Napakaraming doctorate degree pagdating sa kanilang batas. Karamihan sa mga scribes na yan ay mga Pharisees. Okay? So, ito mga to, this made up the Sanhedrin, kanilang religious ruler in Israel. Sila yung ruling body ng Israel at sila ang Supreme Court. So ngayon, sino pa yung next na character dito? Si Annas. Sino si Annas? Hindi si Annas. Si Annas, high priest din siya, no? Isa siyang high priest. Pero hindi siya yung
sitting high priest. Hindi siya yung current high priest sa time na to. Ang current na high priest dito is Caiaphas. Ang nangyari kay Annas, na ano siya, napatalsik siya ng mga Roman authority. Tinanggal siya sa pagiging high priest at ang inilagay ay si Caiaphas. Si Caiaphas ay ano niya, son-in-law niya. Si Caiaphas. Pero bakit tinawag siya dito sa verse 6 na high priest? So parang ano itong mga to, once na naging high priest ka, hindi na matatanggal sa'yo yung title na yan. Di ba? Parang sa mga ex-presidents, ang tawag pa rin sa kanila, president. President Duterte, President Aquino, diba? President Arroyo. So ganyan din sa kanila. Kaya ang tawag nila kay Annas ay high priest pa din. So hindi siya nagse-serve officially bilang high priest, pero si Annas ang nagko-control ng lahat behind the scene. Siya yung utak. Maaari si Caiaphas, yung kanyang son-in-law, ang nakaupo at ruling high priest, pero si Annas ang nagpapagalaw sa kanila. Siya yung mastermind. So meron meron siyang 5 anak. Si Annas meron siyang 5 lalaking anak. At isa nga si Caiaphas na kanyang son-in-law na mga nag-serve din bilang mga high priest. So nasa linya talaga nila ang pagsiserve bilang high priest. So next, si John and Alexander. So itong dalawa na to, ang identity nitong dalawa, hindi siya malinaw. Wala masyado sinabi ang Bible pagdating dito sa dalawa na to. So sa ibang manuscript, hindi John ang nakalagay, kundi Jonathan. Kasi si Annas, meron siyang isang anak na lalaki na ang pangalan ay Jonathan. At yung Jonathan na yon ang pumalit kay Caiaphas bilang high priest. So, yan si John or si Jonathan. Kay Alexander naman, wala. Totally wala. Walang ibang sinasabi ang Bible pagdating dito kay Jonathan. So, medyo blurry ang identity nitong dalawa na to. So, iwan lang natin sa information na meron tayo. So, susunod, yung members of the high priestly family. So, ito yung mga elite family, mga high priest. Especially, ang sinasabi dito ay yung mga kamag-anak ni Annas. Okay, so yan yung mga present dito sa kinabukasan. Pagkahuli sa kanila, humarap si Peter at John dito sa mga tao na to. So ano ang sumunod na nangyari? Sa verse 7, after they had Peter and John stand before them. So kinuha sila sa kulungan at hinarap sila para sila ay questionin. Ano question sa kanila? By what power or in what name have you done this? Yung ginawa nilang miracle. So tingnan natin yung setup ng Sanhedrin. Ganyan yung tinatawag yan na hall or chamber of hewn stone. So diyan yung nangyayari yung trial. Ayun yung high priest sa taas. Ito yung 70 members of the Sanhedrin. Andiyan yung mga Pharisees, yung mga priests, elders, and family leaders. So yung kulay itim dito, yan yung akusado nakaharap sa high priest. So ganyan yung setup na nangyari kay Peter at kay John. So question, by what power? Anong kapangyarihan at sa kaninong pangalan nagawa nyo yung ginawa yung pagpapagaling na yon? By what name? Pag sinabing by what name, it represents authority. Kaninong authority ang pinagkuhanan nyo? Ang ini-imply na question na to ay si Peter at John ay mga rebelde. Bakit? Dahil sino magbibigay? Hindi ang Sanhedrin, hindi sila nagbigay ng authority para sa ginawa ni Peter at ni John. Ibig sabihin, hindi sa kanila nanggaling. So, rebelde sila. Bakit kayo gumagawa ng walang abiso mula sa amin? Hindi namin inutos yan. Ano yung ginawa nyo? Walang authority si Peter at John.
Yan ang gusto sabihin, ini-imply ng question na to. So kung ano man yung motibo ng pagtatanong na yan, nagkaroon ng opportunity para mag-preach si Peter sa kanila. So, yung pagsagot ni Peter in a form of a preaching. So, tignan na natin. Verses 8 to 13. Yung sagot ni Peter sa tanong nila na yan. So then Peter filled them with the Holy Spirit and said to them. So dito muna tayo sa unang parte ng verse 8. Peter, nag-respond si Peter sa kanila with boldness and courage. At saan manggagaling yung boldness na yan at ang courage na yan? By the feeling of the Holy Spirit. Kung matatandaan nyo, ipag-aaral natin dati, panay ang tago, idininay niya si Jesus Christ, di ba? Wala siyang katapang-tapang. Walang boldness si Peter. Pero iba na dito, makita natin sa unang sermon niya. So pati dito, sa second sermon niya, then Peter was filled with the Holy Spirit. Diyan nanggagaling yung kanyang tapang at yung kanyang boldness. Okay? So ano sabi ni Luke? Tignan natin yung sinabi ni Luke sa kanila, ni Jesus sa kanila. Sa ganitong pagkakataon, ano yung expect nila na mangyayari sa kanila pag humarap sila sa ganito? Sabi ni Jesus sa kanila sa Luke 12:11 to 12, whenever they bring you before the synagogue, pag ihinarap nila kayo sa synagogue, sa mga rulers and authorities, ano sabi ni Jesus Christ? Don't worry. Huwag kayong mag-alala kung ano, kung paano didepensa nyo sarili nyo, kung ano ang sasabihin nyo. Verse 12, for the Holy Spirit will teach you at that very hour what must be said. So ito yun. Ito yung nangyayari ngayon dito kay Peter. He is powered with the Holy Spirit. At lahat ng sasabihin ni Peter ay galing yan sa Holy Spirit. So ibig sabihin, ang ministry natin ng lahat ng Kristiyano, ang pag-witness natin ay nakadepende yan sa feeling ng Holy Spirit. Yung boldness natin, yung courage natin, manggagaling yan hindi dahil sa magaling tayo magsalita, hindi dahil sa alam natin ang scripture, kundi dahil sa Holy Spirit. So, paano ka mafe-feel ng Holy Spirit? Yun ang question. Paano natin gagawin yan? Mangyayari siya sabing, you will be filled with the Holy Spirit kung tayo ay, if we walk in obedience to the Word and the Spirit. Kailangan siyempre alam natin ang scripture. Kailangan nagbabasa tayo para malaman natin kung ano nga ba ang will ng Panginoon, kung ano ang sinasabi niya. At kailangan mag-submit tayo, i-submit natin yung sarili natin sa will ng Holy Spirit kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi po pwede nagre-resist tayo, ayaw natin, gusto ng Holy Spirit. No. Dapat parehas na willing. Sabi sa ni Paul sa Ephesians 5:18, don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled with the Holy Spirit. So yun sasabihan niya, mga believers, be filled with the Spirit. Kailangan mag-yield tayo dun sa control niya para ma-release yung power niya dun sa atin, sa buhay natin. Kung hindi tayo mag-yield sa control ng Holy Spirit, hindi magma-manifest yung power ng Holy Spirit sa atin dahil merong resistance eh. So ngayon, instead na natakot itong si Peter at tumahimik na lang or mag-compromise siya, ipinakita ni Peter yung kanyang courage. At naging ano siya, instead na defensive mode, nag-offense mode si Peter. Siya ngayon ang umatake. Parang siya ngayon ang nagiging prosecutor dito sa paglilitis na to. So nagsimula siya by accusing them. Inakusahan niya itong Sanhedrin. Bakit anong ginawa nila? They are being examined today about a good deed done to a disabled man. Bakit nyo kami aakusahan? Bakit nyo kami ilalagay sa trial na to? Dahil sa mabuting gawa namin. Yung ginawa namin dito sa lumpo na to. Parang ano yan eh, injustice ang nangyari. Binaliktad ngayon ni Peter ang table.
inakusahan sila ngayon ng injustice. Walang mali sa ginawa namin. Bakit nyo kami nandito ngayon at under trial? Hindi mali ang magpagaling ng lumpo. Wala. Hindi nakalagay sa ano nila yan, sa scripture. So ngayon, since they demanded an answer, gusto nila ng ng sagot sa tanong nila. By what means? Paanong paraan na nagpagaling sila? Or by what name? By what authority ginawa nyo yung ginawa nyo? Sagot ni Peter sa kanila, let it be known, maging malinaw sa inyong lahat to, people of Israel, that by name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, by this man is standing here before you healthy. So yan ang sagot ni Peter sa kanila. So ang tinatrial na ngayon itong mga judge, itong mga religious leaders na yun, nabaliktad na ngayon yung sitwasyon. Peter proclaimed the truth about Jesus Christ. Sinabi niya ito mismo sa sa harap ng mga nagpapatay sa kanya kay Jesus Christ. So nabaliktad ang sitwasyon ngayon. Ito ang masakit sa kanila. By the name of Jesus Christ of Nazareth. Ang pangalan na to, sigurado yan, matindi na naman ang tama sa kanila dito. Akala nila natapos na eh. Akala namin tapos na lahat. Naipako na siya sa krus, namatay na siya, wala nang nag-iingay, wala nang nagpipreach, wala nang sumasalungat dito sa mga tinuturo namin. Pero ano nangyari? Akala niya tapos na, hindi. Ngayon ito, si Peter, ito si John, na mga followers niya, they had this same boldness and courage na pinakita ni Jesus Christ no ministry niya, no nagpipreach siya. Ganito rin ang pinapakita ni Peter at ni John. At ang masaklap niyan, sinasabi nila na buhay si Jesus Christ, na leader nila. So John, ito yung ikinagagalit. Ito yung dito magsisimula na talaga yung parang war between the Christians and the religious leaders, yung persecution. So, nabanggit ko kanina, since na hindi naniniwala ang mga Sadducees sa resurrection of the dead, ang statement ni Peter na to ay declaration of war. So, di ba, pinoint out ni Peter sa kanila na you executed Jesus Christ, but God raised him from the dead. Ano gusto sabihin ni Peter dito? You are enemies of God dahil ginawa nyo yung hindi dapat gawin ang patayin si Jesus Christ. Bakit? Dahil binuhay siya ulit. Hindi yun ang gusto mangyari ng Diyos. Napatayin niyo siya, kaya binuhay siya ulit. So pagpapakita, sabi ni Peter na kayo ay kinakalaban niyo ang Diyos. Dahil hindi kayo sumusunod sa kagustuhan niya. So ano makikita natin dito sa ginagawa ni Peter? Kung bubusisiin natin to, hindi nagko-compromise si Peter ng gospel, ng message. Hindi niya inaalis yung mga salita na makaka-offend sa religious leaders nila. So ganyan ang totoong preacher. Hindi po pwedeng, ay may bisita tayo, medyo tone down tayo sa message. Baka ma-offend natin sila. Baka hindi na sila bumalik. Hindi ganon ang ginawa ni Peter. Kung makikita nyo, religious leaders, high authority, itong mga kausap ni Peter na ito, nasa high authority ang kausap. Pero hindi niya nilabnawan ang gospel. Ma-offend na kayo kung ma-offend. Patayin niyo na ako kung patayin niyo ako. Pero ito ang totoo. Ma-convict kayo or hindi, ito ang totoo. Walang compromise pag ang pinag-uusapan ay ang gospel. So, ang question sa atin dito, bakit ayaw tanggapin ng Sanhedrin nitong religious authority? Bakit ayaw nila tanggapin si Jesus Christ na Messiah nila? Bakit? Dahil
hindi niya kayang i-prevent ang kanyang ang pagpatay sa kanya. Bakit ang dami niya nagawang miracles? May mga binuhay siyang patay. Ito yung iwasan mo lang na patayin ka. Hindi niya nagawa. Hindi matanggap yun nito mga religious leaders na to. Dahil napakasimple nun. Kung ikukumpara natin sa ginagawa ni Jesus Christ sa ministry niya, itong simpleng bagay na to, you could not prevent yourself from being killed. Hindi mo magawa. Paano ka namin tatanggapin na Messiah? Dahil hindi yan nag-fit doon sa concept nila ng Messiah. Ano ang concept nila? Paulit-ulit natin itong dinidiscuss. Ano ang concept ng mga religious leaders nila during those times kung ano ang Messiah? Political and military leader. Hindi nila nakita yun kay Jesus Christ. Kaya nila hindi tinanggap si Jesus Christ bilang Messiah. Okay, so malinaw yon. So katulad ng ginawa ni Peter doon sa Pentecost, sa sermon niya, kung matatandaan nyo, nag-quote na naman si Peter dito ng Old Testament scripture. This time, Peter quoted Psalm 118:22. At in-apply ni Peter ito sa pagre-reject nila kay Jesus Christ. Parang ito yung parang sinasabi ni Peter, ito yung sinasabi sa scripture. Ito yung ginagawa nyo ngayon. The stone rejected by you builders, which has become the cornerstone. Hindi ibig sabihin nito na anong tawag dito? Inililis ni Peter itong mga Hudyo sa Diyos, no? Hindi ganoon. Hindi niya nililigaw itong mga Hudyo sa Diyos. He is preaching the very truth, yung katotohanan na nakasulat sa Old Testament na na-fulfill ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung stone. Na sinasabi dito, Jesus Christ is the stone rejected by you. Builders. Sino yung mga builders na yan? Ito sila yung mga spiritual leader ng Israel. Ang mga leader ang nag-reject kay Jesus Christ. So kahit ni-reject ng mga religious leaders nila si Jesus Christ, anong ginawa ni God? God made him the cornerstone. Ano ang significance ng cornerstone na yan? God made him the cornerstone sa kanyang pagkabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit. Again, dito na naman, parang sinasabi ni Peter, talagang kinakalaban niyo ang Diyos. Bakit? Ni-reject niyo si Jesus Christ. But God gave him the place of superiority. Sa kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa langit, umupo siya sa kanan ng Diyos Ama. Pinatay niyo siya, pero binigyan siya ng superior power. Binalik siya doon sa kanyang original authority. So, talagang kinakalaban niyo. Parang sasabi ni Peter, talagang kinakalaban niyo ang Diyos. Si Jesus Christ ang cornerstone ng spiritual temple ni God. Ano yan? Yan ang church. Tingnan natin yung sinasabi ni Paul sa Ephesians 2:19-22. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens now, along with all of God's holy people. Isa na kayo ngayon. You are members of God's family. Magkakamag-anak na kayo, anak na kayo ng Diyos. Verse 20, together we are His house. Itong body na to, ang church. Built on the foundation of the apostles and prophets. So sila yung naglay ng foundation. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. So si Jesus Christ ang main cornerstone dahil hindi maitatayo ang isang building kung wala ang cornerstone. Ito yung pinakamalaki at matibay na stone or na bato na pagbabasihan ng ibang mas maliliit na bato. Siya yung cornerstone. Siya yung main rock or main stone dito sa church. Okay? So si Jesus Christ yan na nireject ng mga religious leaders in Israel.
So dito, parang sinasabi ni Peter, kayo ang you are the one leading people away from God. Hindi niyo dinadala ang mga tao sa Diyos, inilalayo niyo sila. Dahil ang sabi ni Peter sa verse 12, there Sandali is lang. salvation. Okay, sige. May dadagdag lang ako. Dun sa malaki ang responsibility ng mga religious leader sa pag-reject sa Messiah dahil nasa kamay nila ang pag-accept sa Messiah. Kumbaga, nakaatang sa kanila kapag like for example, inano nila to, dumating ang tao na to, tapos dineclare nila, ito ang Messiah, lahat, Susunod as sila, in di ba? lahat, oo, lahat ng tao, lahat ng Hudyo susunod at i-accept ang Messiah na yun. Kaya doon sa pag-reject nila, kahit na ang daming signs na nagsasabi na si Jesus Christ ang Messiah ng Diyos, pero inano pa rin nila, nireject nila, talagang malaki at matindi ang pananagutan nila sa Panginoon. Dahil kaya nga, di ba sinasabi na sila ang nagpapatay sa Messiah. Sila. Dahil nga sila yung kumaga, kinonvince nila ang mga tao. Palayain nyo si Barabas. Mas pinili nila yung criminal kaysa kay Jesus Christ. Di ba ayaw ni Pilato na patayin siya dahil wala siyang makitang kasalanan. Pero sila ayaw talaga nilang tanggapin si Jesus Christ dahil una, nandun din yung personal nila sa power. Kasi di ba napag-aralan natin yan sa bukod diyan, natakot sila dahil ang mga tao pumupunta na kay Jesus Christ. So ngayon, kung halimbawa, i-declare nila ngayon si Jesus Christ na Messiah, mawawalan sila ng power. Sino ngayon ang luluklok at mag-aano sa mga at susundin ng mga tao? Ang kanilang Messiah. So anong mangyayari sa kanila? Etchepwera sila. So isang dahilan ng pagiging nila, pagiging blinded nila is yung kanilang power, yung pagiging selfish nila. Maano sila sa kapangyarihan. Selfish sila, mas gusto nila yung sa sarili lang nila, wala silang pakialam sa spiritual standing nila at ng mga tao. Kaya nga, di ba, ang ganda nga connected na naman siya doon sa pinag-aaralan natin kanina, di ba, sa Luke. So, yun lang muna. Makikita natin na sa history ng tao, pag ikaw ay nasa posisyon na may authority ka, may power ka, di ba nabubulag ka sa power? Parang gusto mo na lagi meron kang power dahil ikaw ay may control. So ganyan ang nangyari dito sa mga religious leaders ng Israel. Dahil ayaw nila na maging parang second in rank sila kay Jesus Christ. So yun ang ginawa nila. So pinapatay nila si Jesus Christ. So ngayon, punta na tayo dito sa verse 12. So nabanggit ko kanina, itong mga religious leaders na to ang nagliligaw sa mga tao away from God. Inililis nila ang mga tao, hindi nila inilalapit dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kaya sabi ni Peter, there is salvation in no one else. Walang iba. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. Tanging kay Jesus Christ lang may salvation. Pero hindi yan ang tinuturo ng mga religious leaders. Kaya sinasabi, inililigaw nyo ang mga tao. Dahil ayaw nyo makilala nila si Jesus Christ bilang Messiah, bilang Savior. So, ito yung direct invitation ni Peter dito sa Sanhedrin na mag-repent at tanggapin nila si Jesus Christ para sila ay maligtas. Ito na yun Sabi niya, there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. So, dineclare na ni Peter na gumaling yung tao na to, gumaling yung lumpo na to dahil sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil hindi lang physical healing ang dala ni Jesus Christ. Hindi lang siya yung source of physical healing, kundi siya rin yung source ng spiritual healing. Salvation ang dala niya. Sabi ni Jesus Christ sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Parang dito ine-echo parang ine-echo ni Peter yung mga sinasabi ni Jesus Christ dati na naaalala niya yung pagsabi ni Peter na there is salvation in no one else. Wala nang iba.
Sabi ni Jesus Christ, dati, nung nandito pa sa lupa, nung tinuturuan pa lang sila, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Diba? Parang ganyan din sinasabi ni Peter dito sa mga religious leaders. Ibig sabihin nito, ang Christianity, ang pagiging follower ni Christ, ito ay exclusive. Ano ibig sabihin exclusive? Hindi yan para sa lahat ng tao. Hindi exclusive yan. Paano ko nasabi? Dahil tanging ang mga naka-receive lang ng Holy Spirit ang mga na ilalagay dun sa body of Christ. Di ba? Once you receive you are a believer, you receive the Holy Spirit will come to you, and then you will be put in the body of Christ. So hindi naman mangyayari yan sa mga non-believers, sa mga walang Holy Spirit, di ba? So ibig sabihin, hindi lahat ay included. Christianity is exclusive dun sa mga naka-receive ng Holy Spirit at naipasok dun sa body ni Christ. So tingnan natin yung exclusivity ng Christianity. Sabi ni Jesus, truly I tell you, I am the gate. Siya lang. I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep didn't listen to them. Exclusive claim ulit to. Siya lang ang tanging daan. I am the gate. Wala nang ibang gate. Yung dumaan sa ibang paraan, ano sila? They are thieves and robbers. Exclusive claim to ni Jesus Christ. Na hindi lahat ay kasama sa body ni Christ. Hindi lahat ay makaka-receive ng Holy Spirit. So ang totoong preacher, yung mga talagang faithful preacher, ang ipipreach niyan is Jesus exclusive. Ang mga preachers ngayon, nagpipreach sila na si Jesus ay exclusive in an inclusive age. Ngayon, kung papansin ninyo, lahat, Jesus is love, Jesus loves all, Jesus loves, puro ganyan, di ba? Kailangan tanggapin nyo kami, kaysa isama nyo kami. Hindi po pwedeng ganun. Dahil exclusive ang pagiging Christian. If you don't have the Holy Spirit in you, hindi ka member ng Church ni Jesus Christ. Maaaring sabihin mo, okay, sige, dito, member ka. Pero alam ni Jesus Christ kung sino sa kanya. Di ba? So, kadalasan ina-accuse ang mga Kristiyano bilang napaka-kitid naman ng utak mo, napaka-narrow-minded mo naman, napaka-intolerant mo naman. Bakit hindi mo siya kayang tanggapin na ganyan? Ito sinasabi ng Bible eh. Ano tatanggapin ko? Yung salita ng Diyos o yung sinasabi ng tao? Di ba? Napaka-specific ng mga sinasabi ng ating Panginoon. So nasa atin, ano ang matimbang? Para maging inclusive ako, para maging masabi na mahal ko kayo, para mas maging mahal namin kayo, i-accept namin itong mali na sinasabi nyo. Iko-compromise namin ang sinasabi ng Bible. Di ba? Makikita natin dito na ang Christianity talaga ay exclusive. Hindi mo po pwedeng dalhin lahat dito yan at i-apply mo kung ano yung man-made na truth nila. Dahil merong isang standard of truth. Yan ay ang Word of God. Ngayon, kung meron kang ibang truth na sinasabi na ino-oppose yung sinasabi ng Scripture, malaking problema yon. Kung ikaw bilang Christian, tatanggapin mo sinasabi nila at i-disregard mo sinasabi ng Bible, malaking problema yon. Sasabihin nila, maraming way papunta sa heaven. Diba? Yan yung mga sinasabi nila. Inclusive. Hindi lang si Jesus Christ ang way. Marami yan sa sa US, yung mga prosperity preachers, sila T.D. Jakes, yung mga yan. Joel Austin, Steve Harvey, yung host. Diba? Pumunta pa nga dito sa UAE yan. Sabi, hindi lang si Jesus Christ, hindi lang Christianity ang magdadala sa iyo sa heaven. Maraming way para makarating sa heaven. Which is contradicting what Jesus is
saying. So nasa tao yun, kung ano paniniwalaan nila. Yung sinasabi ng tao or sinasabi ng scripture. So sasabihin nila, how dare you na ito lang i-claim mo na there is only one way. Intindihin nyo, bakit nagagalit kasi sila eh. Nagagalit sila, ayaw nila natanggapin na si Jesus Christ lang ang only way. Dahil pag tinanggap nila si Jesus Christ, ano mangyayari dito sa mga pinagagagawa nila na labag sa sinasabi ng Jesus Christ? Kailangan nilang talikuran yan. Pero ayaw nila ang talikuran yan, kaya ang gagawin nila, i-reject nila ngayon ito sinasabi ng Jesus Christ. Di ba? The light came, but they rejected the light because their evil is deed. Sabi ni John, di ba? Dahil gusto nila mamuhay sa kasalanan, ayaw nila ma-expose ang kanilang maling gawain, dun lang sila sa dilim. Hindi nila tatanggapin ang liwanag. Pag tinanggap nila ang liwanag, makikita ngayon ang mga pinagagagawa nilang mali. So, natural na hindi nila tatanggapin ang liwanag. So, in reality, makikita natin, meron lang dalawang religious path para makarating ka sa kingdom. Ano yan? The broad way. Yan yung broad way. Yan yung works of salvation na nagli-lead sa destruction. At ang pangalawang way, the narrow way of faith in the only Savior leading to eternal life. Broad way, narrow way. So mamili kayo dito. Sinasabi ng iba, na ang Christianity, hindi totoo yan. Bakit? Tingnan nyo, paunti ng paunti ang mga Christians. Which is, okay, totoo yung sinasabi pala ni Jesus Christ. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Enter to the narrow gate. For the gate is wide, broad gate. For the gate is wide, and the road broad that leads to destruction. And there are many who go through it. Majority wins. Dahil mas marami kami, baka ito yung totoong religion. Dahil marami kami, kukunti kayo. Ibig sabihin, mali yung ano nyo. Mali yung sinasabi nyo, mali yung paniniwala nyo. However, verse 14, how narrow is the gate and difficult the road that leads to life. And few find it. So nakita niyo mga kapatid, napakakitid ng daan na to. Napakahirap ang daan na to patungo sa eternal life. At ito pa, kokonti lang ang nakakakita nito. So which is correct kung ano sinasabi ng mga against Christians, against Christianity. Kokonti kayo, hindi totoo yung sa ano nyo. Kami, ang dami namin dito. Halimbawa natin sa mga M, or dito sa mga sa Roman Catholic, napakarami, di ba? Majority sinasabi Christian ay nandito sa Roman Catholics, di ba? Napakarami nila. Therefore, we are the true Christians. Anong sabi dito? Narrow is the gate. Na mahirap yung daan na to. Dahil anong sabi ni Jesus Christ? Yung take your cross, deny yourself, take your cross and follow me. At kukunti ang nakakakita nito. So ito ang nagpapatunay na nandito tayo sa narrow gate at sa mahirap na daan. Dahil patuloy mong i-deny ang sarili mo. Patuloy mong i-deny yung mga gusto ng flesh mo. Di ba mahirap yon? At konti lang ang nakakakita nito. Tuloy pa ba natin to o hinto muna tayo dito sa verse 12? Pwede ko na i-cut dito to eh. Cut mo na dyan. Dahil medyo Cut na natin. late na sa Pilipinas. Sige, Oo. meron pa tayong application. So dito muna tayo magtatapos, no? So next week tutuloy natin yung kwentuhan natin dito sa part 2 ng Acts chapter 4. So maraming salamat mga kapatid. So ngayon, punta na tayo dito sa application natin. Katulad ng ginawa natin last meeting. Ano yung nakuha natin ng mga message dito sa pinag-aralan natin? Ayan, pwede na daw kayong magsalta.